Sa ikalimang alarma bago tuluyang naapula ang sunog sa isang commercial building sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Dahil po sa sunog, bumigat ang daloy ng trapiko sa Katipunan. At may ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Connie, may konting usok pa tayong nakikita, no? Pero around 9:50 a.m. ay idineklara na ng BFP na fire under control yung sunog dito sa may Shoppersville, dito nga sa kahabaan ng Katipunan Avenue, Quezon City. So, karamihan sa mga bumbero ay umalis na. May mga natira lang na mga ilang truck dahil ayon sa BFP ay maghahalukay daw dun sa loob nitong two-story building para buhusan ng tubig yung mga natitirang usok. 49 years na, Connie, itong Shoppersville Grocery dito sa Katipunan Avenue, isa sa mga naunang business establishment dito sa lugar na ito. Pero kaninang 3:40 a.m. may napansin daw yung gwardiya na apoy mula dun sa unang palapag ng gusali. Hindi sila agad tumawag ng bumbero. Sinubukan muna nilang apulahin ito. At nung hindi na nila kinaya, tumawag sila ng bumbero. Around 4:40 a.m. dumating yung unang fire truck. At around 4:45 a.m. ay kontrolado naman na raw yung apoy sa ground floor. Kaso nga lang, bandang 6:45 a.m. ay biglang umusok dun sa second floor. Ang sinasabi nung Fire District Marshal ng Quezon City ay posible raw na gumapang sa air vent yung apoy mula sa ground floor hanggang dun sa second floor, kaya't nagdeklara na sila ng third alarm. Marami raw mga bagay na madaling masunog sa second floor, kaya't madali ring kumalat yung apoy. So around 6:25 ay nasa fifth alarm na yung sunog, pero wala naman daw danger na kumalat yung sunog sa mga katabing gusali. Katabi nga, isa sa mga katabi nitong Shoppersville Grocery ay isang gasolinahan. May nagbubuga kanina ng tubig mula dun sa side ng Shell, pero wala naman daw talagang danger na umabot hanggang dun yung apoy. Ayon kay Senior Superintendent Jesus Fernandez, siya yung Fire District Marshal ng Quezon City, ang tinitingnan nilang pinagmulan ay electrical. Pwede raw may naiwang nakasaksak na appliances, katulad halimbawa ng mga freezer, dahil nga naman hindi pwedeng tanggalin yung saksakan ng freezer, dahil mabubulok yung nasa loob. So ang tinitignan nila ay isa yon sa number 1 na posibilidad na pinagmulan nitong sunog. Kanina ang alas 7 ng umaga, pinakiusapan na rin ng BFP yung Montessori sa tabi nitong Shoppersville. Bali hindi naman katabi, bandang likuran na bahagi ng Shoppersville, na pauwiin muna yung mga estudyante dahil nga napakakapal ng usok katulad nung nakikita nyo. That is around 7 a.m. So marami sa mga empleyado ay hindi rin apektado nga pala yung Miriam College kanina, kahit na makapal yung usok, dahil kahit nasa tapat siya ng Shoppersville, masyado pa namang malayo, hindi apektado nitong usok. Marami sa mga empleyado, ilang dekada nang nagtratrabaho para sa Shoppersville. Kanina, hindi pa naman daw alam nung pamilya na nagmamay-ari nitong Shoppersville kung ano yung gagawin nilang susunod. Pag-uusapan pa lamang daw ito ng pamilya because it's a family-owned business simula bukas. So sa ngayon, Connie, ay normal na yung daloy ng traffic. Kaninang umaga, nung kasagsagan ng hatiran ng mga estudyante sa mga eskwelahang nandito sa Katipunan Avenue, ay talagang mabigat, lalo na yung direksyon mula Balara hanggang Aurora Boulevard. Pero mga bandang alas 10 ng umaga, lalo na nung nag-aalisa na yung mga fire truck, dahil fire under control na, ay balik normal na yung traffic dito sa kahabaan ng Katipunan. Connie? Yes, Maki, alam mo, para doon sa mga nakatira dyan talaga sa area na yan, ito ay isang special landmark sa tagal nito, at talagang maraming parokyano na dyan. At marami rin ang nalungkot, Maki, particularly dahil para bagang tuwing sila ay nag-grocery dyan, kilalang-kilala na nila yung mga tumanda ng empleyado dyan. Ano ang mangyayari doon sa mga empleyado ng Shoppersville? Oo. Tama yan, Connie. Alam mo, isa nga rin ako sa mga regular na nag-grocery dito sa Shoppersville at bumibili rin nung kanilang mga birthday cake. So talagang maraming nalungkot nung nakita nga na nasusunog tong Shoppersville. Pero syempre, mas espesyal na tignan yung emosyon ng mga empleyado dahil ilang dekada na yung mga empleyado na nagtatrabaho para dito sa Shoppersville. Kinikwento ko nga kanina, yung laging natatapat sa akin na kahera
sira. Talagang ilang dekada na rin na nagtatrabaho dito. Nakita natin kanina no, yung mga empleyado na hanggang sa ngayon actually ay nandito sa paligid ng Shoppersville nagbabantay. Wala tayong masasabi na eksakto or konkretong plano no, nung mga may-ari nitong Shoppersville dahil sabi nga nila mag-uusap pa raw sila bukas. Ang nabanggit lang nila kanina ay hindi naman daw nila pababayaan yung kanilang mga empleyado na matagal na talaga, ilang dekada na nagtratrabaho para sa kanilang negosyo. Connie? So, paano ang estimate cost of damage nito? Buong Shoppersville ba talagang sunog na sunog yung buong area? Dalawang palapag lamang to. Pero, Maki, sabi mo nga talagang meron yan kompleto, di ba? Merong parang department store sa taas, may parang bakery sa baba, hindi ba? So, lahat sunog na, Maki? Oo. So far, hindi pa tayo nakakapasok sa loob, tapos hindi rin naman natin wala pang ibinibigay na damage estimate dito sa sunog. Pero ang nakikita natin mula dito sa labas, talagang ubos itong laman ng Shoppersville from ground floor up. Pero ang sinasabi nila kanina, yung bodega daw, pati kasi yung mismong gamit para dun sa bake shop, ay nasa may annex, dun din sa malapit na kanto, dito sa Shoppersville, Connie. At talagang ito ay tinitignan lamang bilang isang talagang aksidente, walang foul play, walang anything like that, Maki? So far, Connie, ay yun yung sinasabi kanina sa atin nung Quezon City Fire District Marshal. Ang sinasabi lamang niya, so far, wala silang nakikitang foul play. Ang nakikita niya kanina, nung kausap natin siya around 8 a.m., ay most probably it was really electrical dahil wala naman daw silang nakita so far, at least kanina nung tinitignan nila, na sadyang pinagmulan ng sunog and most probably talagang may naiwan lang na nakasaksak na appliances. Alright, maraming salamat, Maki Pulido.